Upwork and online jobs PH. So today, yan ngayon yung i-discuss ko. Ano nga ba yung advantages and disadvantages kung mag-apply ka sa dalawang platform na to. Welcome back to my YouTube channel guys. This is Joseph, your freelancer. And sa channel na to, nag-discuss ako ng tungkol sa freelancing, mga tips and tricks and mga useful na idea na pwede nyo magamit sa pag-freelance. So kung di ka pa subscribe na guys and hit nyo na yung notification bell para moving forward, manonotify na kayo sa mga future videos ko. Before natin simulan na i-discuss yung advantages and disadvantages ng pag-apply sa Upwork and then sa online jobs PH, alamin muna natin yung pinaka-GUI o itsura ng online jobs PH and Upwork, lalo na sa mga kaka-start pa lang na explore yung dalawang platform na to. So kung isa ka talagang freelancer or aspiring freelancer, I think ito yung dalawa sa best na pwede nyo i-maximize sa paghahanap ng client or paghahanap ng freelance na trabaho. So simulan natin sa Upwork. So ito, kung makikita nyo, ito yung Upwork na platform. Ito is isa sa mga platform na matagal na din talaga, kung saan dito mo makikita yung mga iba't ibang klase ng clients nagpo-provide or nagbibigay ng opportunity sa mga gustong magkaroon ng freelance na trabaho. Ang kagandahan nito is, syempre, number one, free. And then, ano rin siya, madali lang din naman siyang i-navigate. Kumbaga, kailangan mo lang din talaga na bigyan ng attention para aralin yung mga buttons, yung mga features ng Upwork. So, kung mapapansin nyo, ito yung GUI niya. Ito, yung part na to is, ito yung profile ko sa may Upwork. Ayan, pwede mong i-maximize yung mga portfolio mo, yung mga skills mo, ano bang meron ka, yung pwede rin maglagay ka ng catalog mo or yung product or service na in-offer mo as freelancing or as freelancer. And then, ayan, makikita rin dito yung mga testimonial na mga previous na clients mo. Pwede ka rin maglagay ng mga certifications and employment history. So usually, para na rin siyang JobStreet, di ba? Kung familiar kayo sa JobStreet. And then, tingnan natin yung sa may view niya sa paghahanap ng trabaho. Dito ka lang sa Find Work. And then, magsa-search ka lang dyan sa may search bar ng trabaho na gusto mong magpasukan or mahanap. Ayan. So, dyan, ayan yung mga work. Sobrang dami niyan. Kung mapapansin mo, sa entry level, 734, sa intermediate, 5,000 plus, sa expert, 2,000 plus. So, pwede mo naman siya i-filter by entry level, by intermediate, by expert. And then, kung hourly ba yung hahanapin mo na freelance job or fixed price, nandyan. And then, makikita mo rin dito, magkakaroon ka na idea, mga opportunity na less than 5 pa lang yung nag-apply or 5 to 10 pa lang yung nag-apply or 10 to 15. So makikita mo rito yung competition na meron sa isang job posting. So upon application or submitting your application, magkakaroon ka rin ng idea, ay 20 na kaming applicant dito. So doon pa lang magkakaroon ka na ng idea na sobrang competitive din pala ng platform na to kasi ang dami ring mga naka-register na mga freelancer and then mga naghahanap ng work na pare-parehas kayo ng ina-applyan. Sobrang dami. So ito yung basic lang guys yung pinapakita ko, yung pinaka GUI niya o pinaka view niya pag naka-desktop kayo at naghahanap kayo ng freelance na job dito sa may Upwork. Ayan, makikita mo rin dito, maraming mga tab. Sa Find Work, Deliver Work, Manage Finances, Messages. If gusto nyo na magkaroon ako ng mas extensive na tutorial pagdating sa Upwork, although hindi ko siya masyadong kabisado but pwede ko siyang bigyan ng time para ma-share ko sa inyo about sa Upwork na to, sa platform na to, at ma-share ko yung mga best practices or tips na pwede kong maibigay para at least medyo gumaan-gaan yung paghahanap nyo ng freelance sa trabaho. And then punta naman tayo sa may online jobs PH. So kung yung Upwork is, kung makita nyo parang yung pinaka niya, branding color is may pagka-green. Sa Upwork naman, tingnan natin. So may pagka-blue, not sure kung anong pinaka-blue na to. So same lang din, ayan. Marami siyang similarities, but to be honest, mas user-friendly tong
online jobs PH kasi hindi naman siya masyadong maraming mga buttons na kailangan pindutin or mga tab na kailangan mong pasukin. So pag pinindot mo dito sa account mo, tinignan mo yung profile mo. Ayan. So andyan yung overview, yung mag-set mo yung mga dapat mong iset sa may profile mo, basic information, and then ayan, kung may website ka, IQ. Ito, I think nire-require kasi to na kailangan mo mag-test ng IQ and then DISC and then English level para at least tumaas yung ID proof mo dito. Kasi minsan may mga trabaho na kailangan mo ng specific na ID proof para makapagtrabaho or makapag-apply ka sa specific na job opportunity. And then yung mga skills mo kailangan mong iset. Ano ba yung pinaka skills na gamay mo, 'di ba? Yung 5-star ka, 3-star, 4-star, and ano yung list. So yan yung pinaka basic na view mo pagka tumingin ka ng profile account mo doon sa may online jobs PH. And then tingnan naman natin yung sa paghahanap ng work. So punta ka lang sa job board and then ayun, search mo lang yung specific job na gusto mo. Kaya kunwari, video editor. So, di ba kanina, kung mapapansin mo, meron mga filter na intermediate, beginner, and then expert. Dito, 3 lang yung pinaka basic na filter. Yung gig, part-time, and full-time. But, pwede mo pa siyang palawakin, i-narrow down. Punta ka lang sa refine result. Ayan, mag-ano ka lang dito, kunwari, podcast. So, dyan. So, ang mangyayari dyan, magta-type mo lang para ma-narrow down mo lang yung job na gusto mong mahanap. So, yan. And then, makita mo dyan yung mga, pag pinasok mo yung mga job na yan, ayan, punta tayo ito. So, makikita mo na kung ano bang type ng work, gig ba, magkano ba yung salary, ilan ba yung nire-require ng client na per week or per hour, kung kailan pinost yung work, and then ayan, yung job description, and then requirements, and then yung mga skills requirement. So ayan, magkakaroon kayo ng ideya sa totality ng job na gusto nyong pasukan or freelance job na gusto nyong pasukan. Pag pinasok nyo na yung specific na job opportunity based doon sa kinlik nyo na item. So, if gusto nyo ng specific na, ayun nga, mas extensive na paghimay-himay kung paano manavigate na maayos tong online jobs PH and Upwork, comment lang kayo ng Upwork or online jobs, depende kung ano yung gusto nyo para bigyan ko ng atensyon at makagawa ko ng video para doon. Ano nga ba yung advantages and disadvantages kung sa Upwork and sa online jobs page ka mag-apply as freelancer? So number 1, meron ka ng collection ng freelance job na pwede mong ma-applyan. Since sa Upwork and then sa online jobs page, andyan na talaga yung mga clients. Kumbaga, alam na rin nila yung platform na yan. Alam na nila na marami ring naghahanap ng mga freelance job. So, ayan na yung pinakalugar na pwedeng mag-post sila ng mga job openings or job opportunity nila. Hindi mo na kailangan mag-isip, saan ba ako mag-a-apply, saan ba ako maghahanap ng client. Gumawa ka lang ng account, mag-search ka ng freelance job na gusto mong makuha. On the other hand, ano ba yung disadvantages kung meron ng specific na platform na ganyan? Kung marami ng nakakaalam or marami ng member, marami ng nakaregister, marami ng mga freelance ang nahandon sa mga platform na yan, online jobs and Upwork, syempre mas tight na yung competition. Mas marami yung nag-aagawan sa isang job opportunity. For example, may nag-post na isang job and then maraming mga freelancer ang same ng skill set, same ng hinahanap na client, and then nag-uunahan sila, nagiging labanan na kung sino ba yung pinaka mas aangat, yung mas ma-highlight yung skills nila and experiences nila doon sa client na nag-offer ng job opportunity. Second, since meron ka ng online platform, pwede ka nang mag-search and mag-match ng mga job na pasok doon sa skill set mo,
sa experience mo, sa market mo, hindi ka na mahihirapan. Type ka lang, maghanap ka, uy, match to sa may skills ko. Uy, sakto, ganito experience ko. Uy, ganito yung client na gusto ko, nasa market ng real estate or nasa coaching business. Ganun yung isa sa pinaka-advantage na meron kang Upwork and online jobs account na kung saan naghahanap ka ng client. Okay? Anong disadvantage niyan? Syempre, yung mga nagbibigay ng opportunity, meron silang specific na mga skills requirements, mga experience requirements. So yung iba, meron talagang ganon. For example, 3 years experience in video editing, 2 years experience in social media marketing, knowledgeable in Adobe Photoshop, Premiere Pro, and anything na makakatulong doon sa may business challenges nila. So, ibig sabihin, pagka nag-apply ka, medyo kinapos yung experience mo and then yung skill set mo, syempre, mas malaki yung chance na they will be going to the people or person na mas match yung skill set and experience doon sa hinahanap nila sa bakanting trabaho na pinoprovide nila. Pangatlo, tulad na sinabi ko kanina, free lang siya. Kung susumahin, kailangan mo lang talagang i-maximize kasi ang gagawin mo lang is mag-register ka sa platform and then i-optimize mo yung profile mo. Ganun din sa kabila sa may online jobs PH. Same lang, halos same lang din naman yung gagawin mo. You have to register, optimize, and then start ka na mag-apply, start ka na maghanap ng freelance job na gusto mo. Ano naman ang disadvantage ng free? Hindi porket free is puro advantage na lang. Ang disadvantage niya kasi, since yung dalawang platform na yan, meron silang tinatawag na parang, kumbaga, premium account. So, premium account, ibig sabihin may mga feature na wala doon sa mga basic account or free account. So for example, sa may Upwork, meron kang points na tinatawag. Pagka nag-avail ka ng premium account nila, merong specific points na pwede mo magamit sa pag-apply. And then ganun din sa may Upwork, kailangan mong bumili ng apply points para pag naubos na yung apply points mo, pwede ka na uling mag-apply na mag-apply. Disadvantage, nauubos yung apply points mo or yung credits mo once na nag-a-apply ka ng trabaho, nababawasan siya. Yung next na advantage is, sobrang dami talaga ng freelance job na available. Mapa-small yung bayad or from $3 to $4 per hour hanggang sa thousands per month yung binabayad ng client. So, sobrang dami. Mamimili ka na lang talaga kung ano yung skills mo or market na gusto mong punteryahin sa paghahanap ng client sa Upwork and then sa online jobs. Ang disadvantage niyan, syempre, ikaw na naghahanap ng opportunity, ikaw na naghahanap ng source of income. Sa sobrang daming pagpipilian, parang nalilito ka na, ano ba yung skills na dapat kong aralin? Ano ba yung market na gusto kong i-serve? Ano ba yung mga skills na dapat meron talaga ako? Ano ba yung dapat na i-focus ko? Would it be sa video editing, sa social media marketing, sa copywriting, email marketing, etc. etc. Kasi halos lahat naman yan pwedeng makapagbigay sa'yo ng malaking income, lalo na kung meron kang expertise sa mga yan. So it doesn't matter kung anong skills yan. Okay, ang importante talaga dyan yung pinaka-expertise mo. Pwede mo nang masabi na expert ka sa isang skills. Doon yung chance na pwede ka na taas ng rate mo, lalo na pag nakikipag-deal ka na sa mga client. Isa rin sa additional na disadvantage, merong mga scammer na tinitake advantage yung mga naghahanap ng freelance job, lalo na yung mga baguhan sa industry. Makikita ka na dyan na mga too good to be true na mga offer, mga typing job, tapos asahuran ka na ng gantong amount. For example, $500 matapos mo lang yung typing job. But on the latter part, pag nasubmit mo na yung output file mo, ang ginagawa ng mga scammer is kailangan mo munang mag-deposit ng amount para daw ma-withdraw mo yung pera. Pagka ganun na yung sistema or nagiging flow ng conversation, parang feeling mo too good to be true, mag-isip-isip ka na. Pwede ka naman magtanong sa mga groups na nagbibigay ng mga free na advice, lalo na yung mga sa mga baguhan. Sa mga susunod na video, magbibigay ako ng mga Facebook groups na pwede nyong salihan, depende doon sa market, para at least mag-join kayo at makakuha kayo ng mga free na advices and mga tips din
para at least magamit nyo sa paghahanap ng client. So, ayun lang naman guys. Advantage and disadvantage. Alamin nyo lang kung ano yung advantage, i-maximize nyo. Kung ano yung mga disadvantage, hanapin nyo sa ibang platform. Okay, baka mas mayroong ibang best option para makahanap ka ng client. So, hanggang doon lang muna. But before yan, meron akong video dito kung saan pwede kang makahanap ng ibang client. Hindi lang sa Upwork and hindi lang sa Online Jobs PH. Nandito, mga social media accounts sila, kailangan mo lang silang i-maximize. So, panoorin nyo yung video na to and see you guys on my next video.